Joshua chapter 10. Natalo ang mga Amorites. Nabalitaan ni King Adoni-Zedek ng Jerusalem kung paano nasakop at nawasak ni Joshua ang city ng Ai, gaya ng ginawa niya sa city ng Jericho at sa hari nito. Nalaman din niya na nakipagkasundo ang mga taga-Gibeon sa mga Israelites at nanirahan na kasama nila. Sobrang natakot ang mga taga-Jerusalem kasi malaki ang city ng Gibeon gaya ng ibang malalaking cities na may sariling hari. Mas malaki ito kaysa sa Ai at magagaling ang mga sundalo nito. Kaya nagpadala ng message si King Adoni-Zedek kay King Hoham ng Hebron, kay King Piram ng Jarmuth, kay King Japia ng Lachish at kay King Debir ng Eglon. Pinasabi niya, "Puntahan niyo ako rito at tulungang salakayin ang Gibeon." Nakipagkasundo sila kay Joshua at sa mga Israelites. Kaya nagsanib puwersa ang mga army ng 5 haring Amorites, ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish at Eglon. Nagkampo sila sa paligid ng Gibeon at sinalakay nila ito. Kaya nagpadala ng message ang mga taga-Gibeon kay Joshua na nasa camp ng Gilgal. "Huwag mo pong pabayaan kami mga servants mo. Tulungan mo kami. Puntahan mo po kami agad kasi nagkampihan na ang mga hari ng mga Amorites na nakatira sa mga mabundok na bayan para gerahin kami. Iligtas mo po kami." Kaya mula Gilgal, umalis si Joshua kasama ang buong army niya, pati ang lahat ng malalakas na sundalo. Sinabi ni Lord kay Joshua, "Huwag kang matakot sa kanila kasi ibibigay ko sila sa iyo. Wala kahit isa sa kanila ang makakatalo sa iyo." Magdamag na naglakbay si Joshua at ang mga sundalo niya mula Gilgal papuntang Gibeon at bigla nilang sinalakay ang mga Amorites. Pinagkagulo ni Lord ang mga Amorites na makita nila ang army ng Israel. Pinagpapatay sila ng mga Israelites sa Gibeon. Tapos hinabol naman nila ang iba sa daan paakyat ng Beth-horon hanggang sa south ng Azekah at Makeda at doon pinagpapatay. Habang tinatakasan ng mga Amorites ang mga Israelites sa may daang pababa ng Beth-horon, pinaulanan sila ni Lord ng malalaking tipak ng yelo at umabot ang yelo hanggang sa Azekah at namatay sila. Mas marami pang namatay sa yelong bumaksak kaysa sa mga espada ng mga Israelites. Nung araw na pinanalo ni Lord ang mga Israelites laban sa Amorites, kinausap ni Joshua si Lord. Sa harap ng mga Israelites, sinabi niya, "Araw, tumigil ka sa Gibeon. Buwan, huminto ka sa Aijalon Valley. Tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng Israel ang mga kaaway nito." Nakasulat ito sa libro ni Jashar. Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Never pang nangyari at di na ulit mangyayari na sumunod si Lord sa tawag ng isang tao. Lumaban si Lord para sa Israel. Pagkatapos nito, bumalik sa camp sa Gilgal si Joshua at ang lahat ng kasama niya. Pinatay ni Joshua ang 5 hari ng mga Amorites. Nakatakas ang 5 hari ng mga Amorites at nagtago sa kuweba ng Makeda. Pero may nakapagsabi kay Joshua kung saan nagtatago ang 5 haring ito. Kaya inutos ni Joshua, "Magpagulong kayo ng malalaking bato sa entrance ng kuweba at maglagay kayo ng ilang bantay doon. Pero huwag kayong magstay doon. Habulin niyo ang mga kaaway at salakayin niyo sila mula sa likod. Huwag niyong hahayaan na makapasok sila sa mga cities nila. Binigay na sa inyo ni Lord na Diyos niyo ang tagumpay." At pinatay ni Joshua at ng mga Israelites ang mga kalaban. May ilang nakaligtas dahil nakapasok sila sa mga cities nila na may mga pader. Ligtas na bumalik ang buong army kay Joshua sa camp sa Makeda. Dahil sa mga nangyaring ito, wala nang naglakas loob na magsalita laban sa mga Israelites. Tapos sinabi ni Joshua, "Buksan niyo ang kuweba at dalhin yung 5 hari sa akin."
Ginawa nga nila yon at nilabas sa kuweba ang 5 hari, ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lakish at Eglon. Nung dinila ang mga hari kay Joshua, tinawag niya ang buong army at sinabi sa mga officers niya, "Lumapit kayo, tapakan nyo sa leeg ang mga haring ito." Ganon nga ang ginawa nila. Tapos sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot o ma-discourage. Magpakatatag kayo at maging matapang, kasi ito ang gagawin ni Lord sa lahat ng mga kaaway nyo." Pinatay ni Joshua ang mga hari at buong maghapon silang binitin sa 5 puno. Nung papalubog na ang araw, inutos ni Joshua na ibaba mula sa puno ang mga bangkay ng mga hari at itapon sa kuwebang pinagtaguan nila. Tinakpan nila ng malalaking bato ang entrance ng kuweba at nandun pa rin yun hanggang ngayon. Sinakop ni Joshua ang teritoryo ng mga Amorites. Nung araw ding yun, sinakop ni Joshua at ng army niya ang Makeda at pinatay ang hari nito. Pinatay nila ang lahat ng tao sa city na yun. Wala silang iniwang buhay kahit isa. Ginawa ni Joshua sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Mula sa Makeda, pumunta si Joshua at ang buong army ng Israel sa Libna at sinalakay ito. Binigay din ni Lord sa kamay ng mga Israelites ang Libna at ang hari nito. Pinatay ni na Joshua ang lahat ng mga taga roon at walang iniwang buhay. Ginawa niya sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos, pumunta si Joshua at ang buong army ng Israel sa Lakish. Pinalibutan nila ito at sinalakay. Binigay ni Lord sa kamay ng Israel ang Lakish at sinakop nila ito sa pangalawang araw ng gera. At gaya ng ginawa nila sa Libna, pinagpapatay nila ang lahat ng mga taga roon at walang iniwang buhay. Tinulungan ni King Horam ng Geser ang Lakish, pero siya at ang mga sundalo niya ay pinatay ni Joshua at walang tinirang buhay sa kanila. Mula sa Lakish, pumunta sina Joshua at ang mga Israelites sa Eglon. Pinalibutan nila ito at sinalakay. Sinakop nila ito nung araw ding yon at pinatay ang lahat gaya ng ginawa nila sa Lakish. Pagkatapos nito, umakyat si Joshua at ang army ng Israel mula Eglon papuntang Hebron at sinalakay ito. Sinakop nila ang Hebron at pinatay ang lahat ng mga nasa city at mga katabing bayan nito, pati ang hari nito. Wala silang iniwang buhay at winasak nila ang lahat gaya ng ginawa nila sa Eglon. Pagkatapos, bumalik sina Joshua at ang mga Israelites sa Debir at sinalakay ito. Sinakop nila ang city at ang mga katabing bayan nito. Pinatay nila ang hari at ang lahat ng mga nandun. Walang iniwang buhay, gaya ng ginawa nila sa Hebron. Ginawa ni Joshua sa Debir at sa hari nito ang ginawa niya sa Libna at sa hari nito. Sinakop ni Joshua ang buong lupain, ang mabubundok na bayan sa east, ang Negev sa south, ang nasa paanan ng bundok sa west, at ang lupain pababa ng Dead Sea. Natalo ng mga Israelites ang mga hari nito at pinatay ang lahat ng nandun. Wala silang iniwang buhay gaya ng inutos ni Lord, ang Diyos ng Israel. Sinakop ni Joshua ang lahat mula Kadesh Barnea sa south hanggang Gaza, pati lahat ng lupain ng Goshen at hanggang sa Gibeon. Tinalo ni Joshua ang lahat ng mga hari doon at nakuha niya ang mga teritoryo nila sa isang tuloy-tuloy na pagsalakay, kasi nakipaglaban para sa kanila si Lord, ang Diyos ng Israel. Pagkatapos, bumalik si Joshua at ang buong army ng Israel sa camp nila sa Gilgal. Joshua chapter 11. Tinalo ni Joshua si King Jabin at ang mga kasama nito. Nang mabalitaan ni King Jabin ng Hazor ang mga panalo ng mga Israelites, nagpadala siya ng message kay King Jobab ng Madon at sa mga hari ng Shimron at Akshap. Binalitaan niya rin ang mga hari na nasa mabundok na bayan, sa Araba, sa south ng Lake Galilee, sa kapatagan, pati sa baybayin ng Dor sa west.
Nagpadala rin siya ng message sa mga Canaanites sa east at west side ng Jordan, sa mga Amorites, Hittites, Perizzites at Jebusites na nasa mabubundok na bayan, pati na sa mga Hivites na nasa paanan ng Mount Hermon sa lupain ng Mizpah. Dumating ang mga haring yun kasama ang mga sundalo nila. Halos sindami ng buhangin sa tabing dagat ang army nila. Napakarami ng mga kabayo at mga karwahe nila. Nagsanib puwersa ang mga haring yon at sama-samang nagkampo sa may batis ng Merom para gerahin ang Israel. Sinabi ni Lord kay Joshua, "Huwag kang matakot sa kanila. Bukas, sa ganitong oras, papatayin ko silang lahat para sa Israel. Pilayin niyo ang mga kabayo nila at sunugin ang mga karwahe nila." Kaya biglang sinalakay ni na Joshua at ng lahat ng mga sundalo niya ang mga kaaway na nasa batis ng Merom. Pinagtagumpay ni Lord ang mga Israelites. Sinalakay at hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa Misrepoth, Maim at Sidon sa bandang north, hanggang sa Mizpah Valley sa east. Pinagpapatay nila ang mga kaaway at walang iniwang buhay kahit isa. Ginawa sa kanila ni Joshua ang inutos ni Lord. Pinilayan niya ang mga kabayo at sinunog ang mga karwahe nila. Pagkatapos bumalik si Joshua, sinakop ang Hazor at pinatay ang hari doon. Noong panahong yon, Hazor ang pinaka-powerful na kaharian. Pinatay ng mga Israelites ang lahat ng mga tao doon. Wala silang iniwang buhay kahit isa. Sinunog ni na Joshua ang city. Sinakop ni Joshua at ng buong army ng Israel ang lahat ng mga cities, pati na ang mga hari nito. Pinagpapatay nila ang lahat ng taga-roon, gaya ng inutos ni Moses na servant ni Lord. Except sa Hazor na sinunog ni Joshua, hindi sinunog ng mga Israelites ang mga cities na nasa burol. Kinuha ng mga Israelites ang lahat ng mga mahahalagang gamit at mga alagang hayop doon. Pinatay nila ang lahat ng mga tao doon at walang iniwang buhay. Kung ano ang inutos ni Lord sa servant niyang si Moses, ganon din ang pinagawa ni Moses kay Joshua. Sinunod nga ito ni Joshua at ginawa niya ang lahat ng inutos ni Lord kay Moses. Ang mga teritoryong sinakop ni Joshua. Sinakop ni Joshua ang buong lupaing yon, ang mabundok na bayan, ang buong Negeb, ang buong Goshen, ang kapatagan at ang Araba, ang mabundok na bayan ng Israel at ang kapatagan nito. Nasakop din niya ang mga lugar mula sa Mount Halak, paakyat ng Seir, hanggang sa Baalgad sa Lebanon Valley, sa paanan ng Mount Hermon. Dinakip niya lahat ng mga hari nila at pinagpapatay sila. Matagal ding nakipaglaban si Joshua sa mga haring yon. Walang city na nakipagkasundo sa mga Israelites except sa mga Hivites na nakatira sa Gibeon. Kinalaban at sinakop ng mga Israelites ang ibang mga cities. Pinatigas ni Lord ang puso ng mga kaaway para labanan nila ang Israel. Dahil dito, tuluyang wawasakin at walang awang papatayin ng mga Israelites ang mga kalaban gaya ng inutos ni Lord kay Moses. Noong panahon na yon, sinalakay ni Joshua ang mga Anakim na lahi ng mga higante na nakatira sa mga mabundok na bayan ng Hebron, Debir, Anab at sa lahat ng mga mabubundok na bayan ng Juda at Israel. Winasak ni Joshua ang mga cities nila at pinagpapatay ang lahat ng nandun. Walang natirang mga Anakim sa lupaan ng mga Israelites except doon sa ilan na nasa Gaza, Gat at Ashdod. Kaya sinakop ni Joshua ang buong lupain tulad ng sinabi ni Lord kay Moses. Hinati-hati ni Joshua ang lupain sa lahat ng tribes ng Israel para maging kanila. Pagkatapos nito, tumigil na ang mga Israelites sa pakikipaggera at nagkaroon na ng kapayapaan sa lupain.